Hello! Heto na naman tayo. Pag-uusapan natin si Harry Roque, ang paboritong Mars ng bayan. Thanks ka, Coffee, for the heads up na nag-live na naman si Harry Roque. O, habang pinapanood natin siya, masesense nyo na mukhang pag hindi nasunod ang gusto niya, baka may laglagan na mangyayari. Na rinig ko din yan sa premiere ni Ka-Coffee. Anyway, alam niyo ba, ito si Harry Roque ay isang medical miracle. Ito lang ang taong alam ko na ang laki ang pinayat, pero ang laki din ang kinapal ng mukha. Makinig kayo sa kanyang mga pinagsasabi para malaman nyo ang sinasabi ko. Eto na, si Spock's Owl. That's according to him, ha? O, ito na. Ngayon po ay araw ng Huwebes at kaya po tayo po ay nagbabalik sa isa na namang episode ng The Spock's Hour. Wala po ako ngayon sa Hague dahil ang utos na ating Vice President at upagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, malaya na po akong makabalik doon sa Dahig kasi ang layo po nitong lugar nito. Hindi naman po kami nakadetena, no? In fact po pwedeng lumabas at ako'y... Di yata niya narinig yung kanta ni Kim Chiu. Di mo ba alam, Harry Roque, sabi ni Kim Chiu, bawal lumabas. Sige, patuloy. Naggaling na ako sa grocery, kaya lang yung grocery, 30 minutes walk one way. At saka yung biyahe papunta rito, kung nasaan ako, 4 na oras galing sa Dahig. Kung magte-trend ka, 4.5 oras. So parang hindi ka nga nakadetena, wala ka naman mapuntahan. Meron pa kasing ang dami ang stages. Huwag ka magreklamo, ginusto mo yan ha. Ikaw yung gustong mag-apply ng asylum. Huwes, panindigan mo. Ginagawa rito yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung first interview. Tapos sa first interview, pwede ka nang umalis at te-text ka na lang nila kung saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, ilalagay sila sa ibang facility, no? Pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Wala! Klinaro niya yun ha. Sabi niya, yung mga walang pera, ilalagay sila sa ibang lugar. Ibig sabihin, Harry, hindi ka walang pera. In other words, kung klaruhin natin yun, may pera ka. Oh! Pero inamin naman din niya yun. Sabi niya, hindi ko naman pagkakaila yun. Kasi, he grew up na may pera daw sila. What? Kaya pala na-inlove ng gusto sa'yo si Mr. Supra eh. Moving on. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod... Meron daw siyang non-refuma. Refuma. Parang retanga. Anong yung parang rhyming word? Sensya na, Hari Parang nagra-rhyme ng retanga. Pero I'm sure hindi ka naman tanga. Kahit sinabi mo na inutusan ka ni VP Sara, tapos ginawa mo lang yung utos ni VP Sara, hindi ko sinasabi na tatanga-tanga ka na ginagawa mo lang yung utos ni VP Sara. Kahit ikaw ay isang abogado, internationally accredited lawyer ka, who used to be a human rights lawyer na a staunch supporter of human rights victims. Ngayon, utusan ka na lang ng isang VP Sara na medyo hindi naman katalinuhan. So, imposible naman na tatanga-tanga ka lang, no? Na gagawin mo lang yung utos ni VP Sara. Anyway, let's move on. Sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako, no, doon sa pagdepensa sa presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha. Lilinawin ko lang po. Ay, Harry, you didn't get the memo? Ako sigurado ako ha. Sabi ni VP Sara, hindi ka kasali. Ano ka ba? Huy, alam na ng buong mundo, hindi ka kasali. Harry naman, ito talaga Harry, ito siya talaga. He's in denial. Yung 5 stages of grief,
na denial, nasa denial stage pa siya, but actually, later on in his life, he's going to admit na hindi siya kasali. Yung parang he goes, nag-aano siya, he flip-flops na alam niya, tapos hindi naman niya alam. Dito sabi niya, hindi ko pa alam kung kasali ako. Hari naman, oh. Yung buong mundo, alam na finutbol ka kasi you're a liability. Uy, sa mga hindi pa nakakapanood, may isang video ako dyan kung bakit finutbol ito si Hari. Panoorin nyo naman po ha. Please like din. Kung nagustuhan nyo. Thank you. Anyway, o sige, padayon Hari. Yan, sabi lang yan, sige ayusin mo yung asylum mo, no? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Nakasulat po talaga yun, non-refuma, yan yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa sila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako non-bailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si... Pinutol ko na muna dyan kasi gusto ko lang sabihin, pabalik-balik to si Harry Roque, no, na may non-refuma, kung ano man yun. Reta nga talaga ang dinginig ko, Harry. Reta nga. Pero, ang gusto kong i-point out dun, no, sinabi niya na wala daw ebidensya dun sa human trafficking na kaso niya. Harry, how did you know that? Na wala silang ebidensya. Wala ka naman sa Pilipinas. How would you know na wala silang ebidensya? Sabi mo lang yan. Baka naman ito na naman ay papatawag dun sa fake news vloggers, ha? Kasi aside from being a lawyer, vlogger ka din. Baka ipatawag ka ng aking minamahal na si Kung Paduano. Bahala ka sa buhay mo, Harry, ha? O sige. Meron pang ibang video ito, pinutol ko lang yun eh. Meron pa, wait ha. Part 2 ni Harry. Ayan. Nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution. Pero kanina po, ako rin po, galing dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko pong nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya... Awkward siguro yun. Nag-dinner daw sila kasama si Kaufman. Yung parang si Kaufman yung abogado ni FPRRD. Yung parang nag-dinner ka kasama mo yung ex mo tsaka yung current. Kasi si Harry yung feelingero na akala niya siya yung magiging abogado. Tsaka si Kaufman yung totoong abogado. How awkward for you, Harry. Pero moving on. Tsaka sabi niya, napanood niya yung press con. So how could you say you didn't know whether you're part of the legal team or not? Dapat alam mo yun kung talagang nakinig ka. Pero as I said, nagdi-denial itong Baklush. Sinabi, sige, simulan mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahe na ako ng malayo at nga po ay narito. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po kung magbabalik-balik ako sa The Hague, 4 hours each way. Sabi ni Kim Chiu, So parang, bawal sige, lumabas. dito na ako. Libre Di po naman ang nakikinig. tirahan. Kaya nga lang sabi ko, tirahan ko dito, parang dormitory ko sa Kalayaan po sa UP. Hindi ko alam na matapos ang ilang taon ba nakakalipas sa 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, Ay, hindi kami interesado. 2000, 2010, 2020, 35 years. Balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan ng kanyang mga kapatid na baka kumuha lang nila sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po ay aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Ito, importante ito ha, kasi VP Sara did mention this na sila daw ay kukuha ng legal aid. So, sa atin, pau yan, no? Na may libreng abogado ibibigay yung gobyerno. Pero dyan sa The Hague, they're going to give you, supposedly, according to Harry Roque's account, yung kwento niya, magbibigay daw ng cash or yung monetary na tulong yung ICC para sa abogado. Ngayon, kahit na at that time when VP Sara was saying that, sabi ko,
napakabudol talaga ng pamilyang ito. Because obviously, she knows they're not going to qualify for legal aid. Kaya yun, parinig na yun sa mga supporter na donation, donation. Ito, pakinggan nyo ang isa ding pangbubudol ni Harry Roque. Naitaas na po yan ng konti, no? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman, yung lead at saka yung tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang. Oh. Number 1, Harry, bakit mo pa dinidiscuss yan? Sinabi na nga, hindi ka kasama. Hindi ka kasama. You're not part of the legal team. Ano ka ba? Parang, ano ba ito? Hindi nakakaintindi. Tapos, ang second point ko, why is money an issue here? Hindi ba ganyan kakaloyal sa mga Duterte? Hindi ka ba pwedeng magtrabaho para sa kanila na walang bayad? Why is money even an issue here? Kung talagang ganyan ka kaloyal sa mga Duterte, di kahit walang bayad, pwede kang magtrabaho dyan. Di ba, Harry Roque? That doesn't make sense na hindi ka kasali sa legal team dahil manipis lang ang legal aid. I think it makes more sense na hindi ka kasali sa legal team kasi ayaw nila sa'yo. My God, Harry, get it through your thick skull. Agay, Diyos ko. Siyempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din ni Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Okay. Sinasabi na naman niya, tama ba yung pagkaka-aresto ni Presidente Duterte? Klinaro na yan ng isang ICC accredited lawyer. The ICC, they don't really, it doesn't matter to them how the accused got to the Hague. Klinaro na. So ito, kaya siguro din, wala ka dyan sa legal team kasi you don't even know this. That merong isang, in-example nga nung in-interview ng mga different media outlets na there was this German accused na parang it was like extraordinary rendition. He was brought to the Hague by American forces and Venezuelan, siguro South American forces. Kung sabihin mong extraordinary rendition, dinala siya doon. It wasn't a problem to the ICC how he got there. What was important to them was he got there. So how FPRRD got to the Hague, wala nang problema ang ICC doon. Pero ito si Roque, nag-i-insist talaga na dapat may Pilipino dyan kasi baka hindi legal yung pagkakadala. They won't care, Harry Roque. So your presence there is not really important. Okay? Talagang nagpapa-importansya to eh. Pero sabi niya, it's up to the president. Actually, parang pinapalabas niya na gusto siya ni FPRRD, pero si VP Sara ang nagde-decide. Pakinggan nyo. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara mas ibang mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ko at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, narinig nyo yun? Kahit daw i-request siya ni FPRRD, pero ayaw ni VP Sara, hindi niya ipagpipilitan ang sarili niya. Anong tawag mo sa ginagawa mo, Harry Roque? Yan precisely ang ginagawa mo with this video that you just did, with this live stream. Kasi it should have been a closed matter. Nung nag-press con si VP Sara, sabi niya he's not part of the legal team. That's all it was. You should have just shut your mouth if you were truly
a loyal soldier to VP Sara, all you had to do was shut your mouth and bury your head in the sand. Pero nagngangak-ngak ka ngayon dahil number 1, napahiya ka. Number 2, you have not given up. Dito sa kanyang live, meron siyang mga messages na nakatago na parang may mga veiled threats. May nakatagong mga messages na parang feeling ko lang pag hindi ito napagbigyan, baka lalaglag nito ang mga Duterte. Kasi parang sinasabi niya, kahit siya ay i-request ni Duterte, ng matanda, pag ayaw ni VP Sara, so he's making it sound like gusto siya ng matanda, pero si VP Sara ang umayaw sa kanya. Dapat lang, hindi ka naman magaling, Hari, ikaw naman gusto mo yata matalo si Jigs ito na. Alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara. Susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? Ano ibig sabihin nun? Sumunod siya sa unit team. Anong nangyari? Ano ibig sabihin nun? Natalo siya sa pagkasenador dahil nag-unit team siya. Uy, Hari hindi ka natalo sa pagkasenador dahil nag-unit team ka. Natalo ka dahil walang may gusto sa'yo. Excuse me. Sunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay. Ano daw? Ano daw? Natatakot daw siya kay VP Sara? Hala ka! Anong meaning nun? It's either he's just a wuss. Talagang napaka matakutin lang si Harry Roque. Or number 2, talagang nakakatakot lang si VP Sara. Bakit kaya? Talagang mag-iisip kayo. Bakit matatakot ang isang dating human rights lawyer sa isang VP Sara? Matagal na niyang sinabi niyan. Matagal na niyang sinabi yan na dapat ang katakutan ng mga tao ay si VP Sara. Yan ay dahil may alam ito. Kaya nung nag-live ito at sinabi niya ito, parang sinasabi din niya kay VP Sara, pag hindi siya nakapasok sa legal team, laglagan na ba, Harry? Laglagan na ba? Naku, VP Sara, papasukin mo na lang yan. Baka ilaglag ka ni Tim Buckley. Naku, balik natin pakinggan nyo. May mga ginawa daw or gagawin si VP Sara na natatakot siya, ayaw daw niyang gawin. Pero takot siya kay VP Sara. Pakinggan nyo uli So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang hindi siya sang-ayon, pero hindi siya makapagsalita. Ala ka! Palaisipan yan. Ayun na dyan na nanunood. Sabihin nyo nga dyan sa mga comments nyo, ano kaya yun? Ala! Pag-isipan nga natin yun. At saka bakit takot na takot si Harry kay VP Sara? At saka bakit parang bina-blackmail na niya ngayon si VP Sara? Bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay VP Sara, kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At isa pang parinig. Konti lang ang abogado at lahat dayuhan. Parang because he's trying to appeal to the nationalism of the Filipinos. Kasi palaging sinasabi ni FPRRD dati yan Ayoko sa mga dayuhan. Tingnan niyo yung isang post ko dyan. Ayoko sa mga dayuhan. Anong lead counsel niya? Si Kaufman. And then VP Sara was saying in an interview that the co-counsel is also going to be a Caucasian. So, parang sinasabi ni Harry Roque, puro dayuhan ang mga abogado ni FPRRD. So, patama na naman. Naku, Harry Roque, may sinasabi talaga ito.
puro patama eh. Intindihin na lang natin no, na hindi lang naman si PRRD talaga ang dapat magdesisyon, kundi si VP Sara din. No? Dahil siya Ayun, naman oh! ay anak na abogada rin. So, talagang hindi naman sinisisi, pero lahat ay nilalagay niya sa paanan ni VP Sara. Now, all these decisions are at VP Sara's feet, na yung pagpili kay Kaufman, pagpili ng all Caucasian, mga dayuhan na lawyers, decision ni VP Sara yan. Ang pag-itchapuera kay Harry Roque, decision ni VP Sara yan. So, pag nagalit ang taong bayan, si VP Sara ang kagalitan nila. Naku, Harry Roque, kitang-kita ko yung style mo. Pero at the same time, para hindi naman magalit yung mga tao sa kanya, syempre sasabihin niya, bow ako kay VP Sara, loyal ako kay VP Sara. That's what your lips are saying. But really, the thought behind your words, yun ang sinasabi ng bibig niya. Pero yung message, yung ko sa Tagalog, yung message behind yung sinasabi niya, hindi naman ganun. Uy, Harry, baka mauto mo yung mga dilis pero hindi kami ha. Excuse me. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, case manager na bata din, at investigator. Now, pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang dinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, dalawa lang talaga, yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon. No? Although nagpapasalamat po ako doon sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters. 2018 pa po. So hindi po ako... Ayun, umamin. Naasumero siya. Hello. Dami ng mga dilis na umaamin ngayon na fake news sila, na sila ay nagsinungaling. Ngayon, ito naman, umamin na asumero siya. Grabe, no? Lumalabas na ang totoo. Ako nagsinungaling. Hindi po Hindi ako daw siya nagsinungaling talagang in this abogado na ako instance, in this instance, hindi ka nagsinungaling. Pero maybe in other times, imposible naman in your entire life, hindi ka nagsinungaling. In this instance, hindi daw siya nagsinungaling. Asumero lang siya. Asumera lang siya. Oo. Presidente Duterte on ICC matters mula pa po ng 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila, at sila naman po yung napakalapit kay Presidente, need I say it. Pero, I told you so. Boom! Salpanelo! Mukhang ikaw pinariringgan ito. Sagot, Salpanelo! Oh, baka si Bongo din pinariringgan nito. Uy, sagot kayo. Parang pinariringgan kayo ni Harry Roque. Hala ka! So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan ha. Mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente. Wala naman siyang kita, pension lang. Sabi ko nga, ang pension yan, mga 300,000 at most. In euro terms, times 7 ata ang euro, magkano lang yan. So that's basically... Hindi times yan, Roque. Abogado ka pero mali ka. Hindi ita times, divided by. Alam nga naman, yung pesos is bigger than euro. Kung yung pesos, divided by. Kung naman, ito, pero may budol ito. Pakinggan nyo, ha. Sabihin na natin ay 5,000, no? 5,000. O tama, 5,000 euros a month. Alam mo naman si Presidente, no? Yung 300,000 divided by 7 is 5,000 daw. Parang mali yun, Roque. Pero pagpigyan na natin, ito yung budol part. Kanyang pension, hahatiin pa niya sa dalawa. Alam niyo naman, sinasabi niya, dalawa yung asawa niya. How is it possible? Si FPRRD, his marriage to his first wife has been annulled for the longest time. His kids from his first wife are all grown and are all earning an income. Do you really believe that FPRRD is still supporting Miss Zimmerman? Kaya yung pensyon ni FPRRD nahahati pa between Zimmerman and his current girlfriend or live-in partner. Naniniwala kayo dun? In his speeches,
he always talks about yung buong pensyon niya ay napupunta sa kanyang live-in partner to one person. This is the first budol of Harry Roque. So, I mean, seriously, ito, I'm sure, pinapaniwalaan na naman ng mga dilis ito. Tapos, kung ano yung ari-arian. Ako po, I can swear. Kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Davao. Na-guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni Presidente Duterte. Oo, mayaman ka nga, Harry. Mayor, wag ka magagalit, pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakakitid, pero memoryado rin niya yun. So miski mahina na ang kanyang paglalakad ngayon, miski nakapikit, kaya niya umakyat doon dahil buong buhay niya doon siya tumira. At matapos panoorin niyo yung mga, I have old videos of yung mga properties ni FPRRD. This is the second budol. He might be living in the same house. Totoo na dun pa rin siya nakatira sa kanyang current house because a lot of people are like that. The older people, ayaw nilang umalis sa kanilang bahay. But that's not his only property. Ang daming property ni FPRRD. That's such BS, Harry Roque. nga yan, ay kinausap ko yung kasama niya ng kaalaga sa kanya, bakit naman hinahayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yun. Ang sagot, meron ng isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka ng kahit anong bahay, akong magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil doon nga siya na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong pigeon house. Kasi mukha talaga siyang pigeon house. Yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Doon lang siya. Yun lang yung yung kanyang kwarto. Kaya tawag ko pigeon house. At saka isang galaw mo lang tapos na yung bahay. Siguro wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay na yun. Para po talaga siyang socialized housing. And hindi ako mapaniwala na doon nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas. So anyway, ang punto is mag-iimbestiga ang ICC kung talagang ang pensyon niya ay 5,000 euros, ilan ang sinusuportahan niya, at saka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga, at pinag-uusapan naman na po namin yan, ay yung mga ari-ariang namana niya. Okay? Sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, meron din kaya, pero yun yung sa mga nakalipas na panahon na, no? Dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero napag-uusapan din naman namin yung kanyang, kumbaga, ari-arian, hindi po yan masyadong marami. At saka alam niyo naman sa Mindanao, ang valor ng mga property hindi mataas. So anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client dyan. Kasi napakamahal kung kukuha ka ng counsel dito. Dahil alam niyo naman, per oras niya mga yan, baka tumataginting na 400 euros yan. Kung kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour. Bago natin ipatuloy yan. Harry Roque, si FPRRD, para sa kaalaman mo, I'm sure nanood ka ng Quadcom. Umamin siya dun sa Quadcom at saka kinoment ko yan sa live niya. Umamin siya dun sa Quadcom that he has 4 to 5 billion pesos in his bank account. Sinabi nga niya dun sa Quadcom, anong tingin mo sa akin? I cannot accumulate 4 to 5 billion pesos with the span of time that I have worked. Hindi ba? So you think the ICC will approve free legal aid to somebody that's a billionaire? Ay naman, Harry Roque, Budol. Pero I think this is all, yung mga pinagsasabi nito, this is just to make sure na yung mga OFWs, ay, magbigay tayo ng pera para sa ni FPRRD kasi pag hindi na-approve yan, kailangan niya ng pera. Sus! Ayan na naman ang mga OFW na dilis. Magbibigay na naman. And also, I think FPRRD for sure has some supporters na mga mayayaman. So, he's fine. I'm sure he's fine. Pero ito, sabi niya, ang rate pala ng lawyers. And you think Kaufman is going to meet, sabi nila they had dinner with Kaufman, you think he's going to meet with VP Sara kung walang assurance na may bayad? This is not some pipitsuging lawyer na makikipag-meet na walang assurance na may bayad. Come on. Anyway, ito yung rate, 400 euros per hour.
babiyahe-biyahe pa yan papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya. Sa flight alone, lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang one way. $28,000 round trip. So talagang mahal po ng legal representation. Kaya naman kinukonsider ng pamilya yung legal aid. Pero yan naman po, initial lang naman nila at I would not have said so kung hindi naman sinabi yan ni VP Sara. No? Pero hindi pa po yan confirmed dahil kahit pa paano naman, marami naman nagmamahal kay Presidente Duterte at baka naman mayroong gustong tumulong kasi syempre, effectively, dalawa lang yung abogado na magtatrabaho at iba naman, yung mga batang abogado, syempre mas mabuti kung mas marami pang makakatulong. Pero ako, Uy, yung mga dilis na nagmamahal, tutulong daw, donation. Budol pa more. Budol pa more. happy na ako sa legal aid. Even if baka hindi nga talaga ako mapili dahil kakaunti lang yung tao. Dahil that will prove to the world na talagang hindi nagpayaman si Presidente Duterte. No? Hari, anong hindi ka mapili? Hindi ka talaga napili. Ano ka ba? Hari naman. Sabi ko sa inyo, papalik-balik. Hindi ako napili. Kung hindi ako mapili, hindi ako napili. Kung hindi ako ano ba? Maiiyak na ako dito. Ano ba ito? Sa punutan ko ito Kung hindi lang ako naawa dahil mukhang mamahalin nitong wig na to. Ewan ko ba? Sige. Bagamat I'm sure yung mga supporters niya ng mga mayayaman ay magsasabi wala kaming pakailan. Kung may isang tycoon na sinabi dun sa kasama niya na wala akong pakailan kung ganong kamahal ng bahayan na magustuhan niya, babayaran ko. I'm sure marami rin siyang mga supporters na willing magbigay ng pera at wala pong pagbabawal dahil wala na sa gobyerno ang ating Presidente Duterte, di ba? Siya naman ay pribadong individual at hindi bawal na mag-donate sa kanya, di ba? So anyway, yan po ang aking gustong i-discuss sa ating Spokes Hour, yung personal kong kalagayan. Ulitin ko po, hindi ako kailangan mag-antay ng approval ng asylum bago ako magkaroon ng temporary residence dito sa Netherlands. Meron na po akong temporary residence. Papakita ko sana sa inyo yung certificate. Meron pa kasi akong certificate na ako ay isang asylum seeker at meron ng karapatan under dun sa domestic law na nag-i-implement ng Convention on Refugees and Asylum Seekers. No? Alam niyo, sa totoo lang, napaiyak ako nung pinirmahan ko yan. Kasi bagamat ako'y matagal na sa larangan ng international law, nagturo niyan at naging hindi na tayo interesado dyan. Defense Legal Assistance Treaty, no? Wag na, non-refuma. Maski pa siya ay mag-red notice, karapatan ng non-refuma, Nasaan ba yung understanding ni VP, kinakailangan kay... Ito. Gusto ko lang i-play uli yung part na ipapadala na naman daw niya kay VP Sara para alam ni VP Sara yung non-refuma. Hari, nag-dinner na kayo 2 days ago. Di dapat sinabi mo na yun, di ba? Ngayon, ipapadala mo na naman. Ako natatawa na lang ako kasi talagang pinagpipilitan niya yung sarili niya. Ito sandali. Yan po karapatan ng non-refuma. At in-explain ko din po yan kay VP. Kasi parang ang understanding ni VP, kinakailangan munang ma-approve ang aking asylum bago ako magkaroon ng legal status to remain in the Netherlands. So, pinadala ko rin po sa kanya yung convention at saka yung aking certificate na nasa Dutch pero meron naman pong English translation sa Google Translate. So anyway, alam mo, since tayo ay naka-Zoom, siguro pwedeng magtanong, no? So, in-explain na naman niya kay VP Sara na he is now legal to stay in the Netherlands and so wala nang humahabol sa kanya. So talagang pinipilit niya yung sarili niya to be in the legal team. Ang masasabi ko lang, no, kung sana nabibili ang hiya, ririgaluhan ko ito si Harry Roque. Kasi ako, naaawa din ako sa kanya. You know, you used to be somebody that people admired. You used to be somebody that fought for the human rights of people that really needed somebody that championed them. Ikaw ay dating hinahangaan ng mga taong inaapi. What happened to you, Harry Roque? Ang sagwang pakinggan ng ex-human rights lawyer. Diba? Anong nangyari sa'yo? Ngayon, naging lapdog ka. Naging asong sunod-sunuran ka ng isang VP Sara na hindi man lang, she's not even articulate, na hindi man lang makabuo ng isang sentence na, you know, hindi nakakapagsalita ng tama, na itok.
You're way smarter than this person. And yet, sunod-sunuran ka na lang sa isang taong ganito. What happened to you? Is it because of the money, the power? I don't understand. Hindi ba? Yung parang, ano nga bang nangyari dito kay Harry Roque? Gusto ko ngang, sana may makapagtanong sa kanya, anong nangyari sa'yo? Kasi napanood nyo ba yung video na sinasabi pa niya, don't vote for this man, si President Duterte. He is a self-professed murderer. At hindi lang niya sinabi yun, magkampanya kayo sa inyong mga kapitbahay na wag iboto si Duterte. Kasi sinabi ni Duterte na siya ay isang mamamatay tao. Kaya nga hindi kinuha ito as part of the legal team because can you imagine yung mga yung mga prosecutor, ipi-play yun. Sasabihin, ayan parte ng legal team ni Duterte. Dati-rati, 2016, he was telling people, wag iboto yan bilang presidente. Kasi siya mismo nagsabi siya ay isang mamamatay tao. Ngayon, pinagtatanggol na siya. Kasi ganyan makapangyarihan yung Duterte niyan. Ganyan kayaman ang Duterte niyan. Nababayaran lahat ng tao. Napapabaliktad lahat ng tao. Isang taong dating disente katulad ni Harry Roque. Naging ganyan na. And that's why, I really, kung dati ka mang, if that was you, if that was the true you, Harry Roque, kung ikaw ay dating isang decente, if you used to be a decent human being who truly championed the human rights of people that were downtrodden, yung mga inaapi ay dati mong pinagtatanggol. What happened to you? Pinagpipilitan mo ang sarili mo na maging parte ng legal team ng isang Rodrigo Duterte. My God. Anyway, that's all, folks. Till next time. Have a great weekend. Thank you for your support. Bye.